14.94 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas. Ang sino man na kanyang gabayan sa matuwid ay wala pong makakapagpaligaw at ang sino man na kanyang iligaw ng landas ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kung kaya po mga kapatid sa pananampalataya ay ganoon na lamang po dapat ang pasasalamat at mga papuri ng mga kamusliman sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay kanyang nilikha na mga mananampalatayang Muslim. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan at pagpapara ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad, sampu ng kanyang mga pamilya at ganoon din sa kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya ay ipinaparating po namin sa inyo minsan pa ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para naman po sa aming mga tagapakinig na sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Panginoong Allah ng patnubay sa matuwid na landas ng kaligtasan. Muli po ay nandirito na naman tayo sa isa namang edisyon ng ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan po tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang po sa hingpilan ng DWS 1494 AM Radio. Para po sa inyo mga katanungan, komento sa isyon 0919-6943-095. Ulitin natin 0919-6943 0919-6943-095. Ang programa po ito ay Kagandahang Loob. Eksklusibong kagandahang loob po na hatid sa atin ng The World Islamic Society. Ito po muli ang kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Sige po, alin ang sarakayin ang isa namang napakagandang paksa. Ano bang paksa natin ngayon? Why man cannot find happiness. This is our topic for today. Why can you not find happiness? Bakit hindi mo matagpo-tagpuan ang kaligayahan, ha? Kaibigan? Bakit kaya ang tao hanap ng kaligayahan pero ang kanyang nahanap pala ay trahedya? Bakit kaya? Alam natin na it is a man's nature to look for happiness. Likas ngayon sa tao na maghanap ng kaligayahan. Sinubukan niya ito una sa kayamanan. Sa pag-aakala na makikita niya ang kaligayahan sa kayamanan, ngunit bigo siya. Inaakala ng mga tao na kapag sila ay umaman, ay sila ay magiging maligayang masaya. Napakarami po ng mayayamang mga tao na ang kanilang buhay ay malungkot. Many millionaires, multi-millionaires are suffering from lack of peace of mind due to, number one, fear.
Fear of political turmoil. Natatakot sila baka magka-revolusyon. Mawawala ang kanilang kayamanan kapag ang nananalo ay ang mga komunista. O natatakot sila na maging komunista ang bansa. Ang kanilang kayamanan mawawala na. Number 2, fear of market movements. Natatakot sila na baka bumaba ang dolyar ay wala silang sikitain sa kanilang mga import, mga export na negosyo. Fear of war. Civil war, natatakutan. Fear of plunder. Fear of thief. Kriminal. Natatakot sila pa sila mahulda. Baka sila makidnap. At kung ano pang kaso, kapag mayaman yung mama, lalong lumalaking takot niya, wala pala siyang kaligayahan sa kayamanan. At ang mga takot na ito, this fear lead the rich into. Saan siya mayahan? Tensyonado siya araw-araw. At nagkakaroon siya ng mental anguish, suffering. Pupunta sa heart attacks. Kaya saan tutuloy? Ba dito kamatayan? Nakita mo yung resulta. You cannot buy happiness, my friend, with your money. Tandaan mo yan. What you can buy with money are fun and amusement, but not a happiness. Dapat malinaw na malinaw yan sa iyong kaisipan. Hindi kayang bilhin ng salapi ang kaligayahan. Pwede mong bilhin aliw. Pwede mong bilhin amusement, yugyugan, ganyan, fun, amusement. How many extremely rich people died in tragedy? Nagpakamatay, nag-suicide, hindi makakita ng kaligayahan. Nagbaril sa ulo, nagbaril sa sarili, kumain ng lason, tumawag sa building. Super yaman. Isang sa kanila, one of them is Qarun, as mentioned in the Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Kaya't pinapangyari namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, humigit mo ang hulugan, kaya't pinapangyari namin na siya at ang kanyang tahanan ay lamunin ng lupa. At siya ay wala ni isa mang pangkat upang tulungan siya laban sa Allah. Gayon din, siya ay hindi kabilang sa kanila na maipagtatanggol ang kanilang sarili. Chapter 28, verse 81, mula po sa Quran al-Karim. The Quran al-Karim. How many rich people died in suicide because of no happiness in life? Ibig sabihin pala mga kapatid, wala pala sa salapi ang kaligayahan na inaasam-asam ng mga maralita, halimbawa. Na inaakalang kapag marami ka ng pera, maligaya ka na. Hindi pala dito matatagpuan ng tunay na kaligayahan. Abay, saan kayo matatagpuan na pera? Pangalawa, then sinubukan naman ng mama, sinubukan naman ng ali. Then man tries it in rank and position. Dun sa mga ranggo na naman. Nagsumikap siya, naging barangay kapitan siya. Buong akala niya kapag naging barangay kapitan, niligaya siya. Hindi siya lumigaya. Kaya tumakbo na siya, konsihal ng munisipyo. Ganun din buong pag-aakala, niligaya. Wala pa rin kaligayahan. Tumakbo siya na alkalde, naging mayor na isang munisipyo. Wala pa rin kaligayahan. Naging gobernador siya, wala pa rin kaligayahan. Tumakbo siya congressman. Abay lalong bumibigat ang kanyang saluubin. Tumakbong senador, wala pa rin. At tumakbong vice-presidente, wala pa rin. Naging presidente, lalong bumigat araw-araw ang kanyang saluubin. Wala pala sa rank and position. Still, the search is a failure. Search for happiness. Wala pala dito. Mga presidente, mga ministro, mga hari, etc., etc., who rule with injustice are suffering from the fear of number one. Siyempre, nagro-rule sila ng walang katarungan. Paano kaliligaya nga naman? Sila na mga namumuno ng walang katarungan, suffering from the fear of number one, losing public confidence. Sa tuwi-tuwi na, nagpapasurvey sila para lang alamin kung mabango pa sila sa taong bayan. Kang kinatatakutan nila ay baka mawalan na ng tiwala
pagmamahalang taong bayan sa kanila. Hindi na sila mananalo sa eleksyon. Number 2, insecurity of life. Natatakot, baka mayroong bumbay tanim doon sa pag-i-speech niya. Baka mayroong assassin doon. Baka may papatay sa kana, baka may kudi ka. Paano ka nalibigay na presidente ka? Ministro ka. O anuman ang iyong katayuan na posisyon. Hari ka halimbawa. Number 3 na, laging sumisira sa kanyang mga maliligaya sa sandali ay enemies and opposition. Lalo na ang kanyang mga sekretong enemies. Kaibigan sa harap, nakaiti sa kanyang harapan, ngunit pagtalikod, kaaway pa ng mortal. Yan ang mga kinatakutan niya. Paano ka naliligaya? Isa kang presidente, isa kang prime minister, isa kang hari, kung ano ka man. Number 4, suffering from the fear of public revolution. O kaya number 5, natatakot ng kudita. O kaya number 6, natatakot sa assassination. Where can you find happiness? In that internal agony and restlessness. Paano matatagpuan ang kaligayahan dyan? Bura, akala mo kapag ikaw na naging mayor, maligaya ka na, naging gobernador, maligaya ka na, naging congressman, maligaya ka na, habang ikaw ay tumataas. Nagiging matayog ang iyong posisyon, lalong tumitindi ang iyong takot, pangamba at kawalan ng kaligayahan. Then, number 3. Sinubukan na naman na sa educational achievement. Ang dami-daming paraan ng mama. Hanapin ng kaligayahan. Paraan ng ali. Hanapin ng kaligayahan. Then, man tries it in educational achievements. Iniisip na kapag naging doctorate siya, PhD siya, naging doktor ng ganito, makakala niya, liligaya siya. Pag marami na siyang kaalaman, nakala niya, liligaya siya. Seeking knowledge is emphasized, of course, in Islam. Totoo yan. Knowledge, the search for knowledge, ito po ay itinuturo mismo sa mga kamusliman. Tinuruan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdua para lumaki ang ating kaalaman. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, and say, my Lord, increase me in knowledge. At sabihin mo, Panginoon ko, palaguin mo ako sa kaalaman. O, dagdagan mo ako sa kaalaman. Chapter 20, verse 114. Itong panaliksik ng kaalaman ng bawat Muslim ay sapagkat fear of Allah is based on knowledge. Ang takot natin sa Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakabase po sa kaalaman, knowledge. Nabanggit din sa isa pang aya, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. It is only those who have knowledge among his slaves that fear Allah. Chapter 35, verse 28. Yaon lamang mayroong mga kaalaman sa kanyang mga alipin ang mahintatakutin sa Allah. So ito pa lang pagiging mahintatakutin sa Allah ay nakabase po ito sa knowledge. Kaya importante talaga ang knowledge. There are many authentic hadiths emphasizing the importance and superiority of knowledge. Ngunit, subalit. But if knowledge and scientific research are taken without faith, pinalalago mo ang iyong kaalaman. Ang purpose lang ng iyong kaalaman ay intellectual, academic, discussion, at walang laman na pananampalataya. Nananaliksik ka para lang mayroong kang pang-display, academic, pakitang tao na may laman ng iyong kukuti. At walang kinalaman sa pagpapaunlad ng iyong pananampalataya. Your educational achievement will only destroy you, my friend. Walang moral, walang spiritual values ang pananaliksik. There are professors, napakarami na professors sa mga universidad na kulong dahil kidnapping.
Malaki ang kanilang intellectual capacity, academic capacity, ngunit blanco, morally, spiritually. So yung kanilang kaalaman nagiging hitsa pa. Nagiging puhunan pa nila yung kanilang kaalaman upang gawa ng karamen. Diba? There are university lecturers na fire out for carrying drugs inside the campus. Marami yan. So yung kanyang katalinuhan, dahilan sa katalinuhan sa mga academic na bagay, mga pandiskusyon, mga pandiskurso, mga katalinuhan na pandisplay at walang kinalaman sa pagpapaunlad ng kanyang iman. Naging kasangkapan niyang knowledge para wasakin ang kanyang sariling buhay sa pamagitan ng droga. Nakita mo? There are lawyers who are immoral. There are immoral doctors. Napakarami. There are evil scientists. Napakarami. Academic and honorary degrees are not a means to the way of happiness para po sa iyong kaalaman. Intellectual and spiritual development should be integrated to promote number one, a sound living. Number two, a healthy life. And number three, a happy environment. Dapat yun ang focus ng intellectual and spiritual development. Paano ito makukuha ng isang tao? Walang pananampalataya. Yung kaalaman mo, yung kagalingan mo, yung katalinuhan mo, graduate ka, summa cum laude, the highest honor in college. Pero dahilan sa bankrupt ka morally, bankaruti ka spiritually, yung kaalaman mo, yung knowledge mo, magiging mitsa yan sa iyong ikawawasak sa bandang hulihan. Hindi pa yan sasabog. Habang ikaw'y umaangat pataas ng pataas sa buhay. Ngunit sasambulat yan. Mayroong parte ng iyong pag-angat na doon yan puputok. At ikaw'y lalagpak. Knock out. Nakita ko. So, kailan po mga kapatid sa pananampalataya, itong pananaliksik ng kaalaman ay mayroong halaga. Ngunit kapag ang kahalagahan ay hindi natumbok, puro ka ng doctorate, PhD ka ng ganito, PhD ka ng ganoon, kung saan-saan ka nag-PhD, kung ano-anong degree, ha? Intellectual. Kung saan-saan na. Puno ng pader mo ng mga diploma. Pero lahat pala ng ito ay magiging kasangkapan ni Iblis, Shaitan, upang ikaw ay tuloy-tuloy na iligaw papunta sa apoy. Hindi naman masama mangalap ng kaalaman. Kung ang kaalaman ay magiging kasangkapan mo sa pagpapalago ng iyong iman, yan ang kailangan mong kaalaman. Ngunit kung ang kaalaman mo ang siya kang lalason sa iyong iman, papunta ka sa pagkawasak. Then number 4, pumunta naman ang mama sa kanyang kahanap ng kaligayahan. Dito kaysa mama na naghahanap ng kaligayahan, ali na naghahanap ng kaligayahan. Hindi na natagpuan ng kaligayahan doon sa kayamanan, hindi na natagpuan sa position, hindi na natagpuan sa academic achievement. Saan siya pumunta? Sinubukan na naman niya sa katanyagan. The man tries it in fame and honor. Celebrity na buhay. Buhay celebrity. How much happiness do the famous men and women can enjoy? Sa tingin ninyo, yung mga nakangiti yan sa harap ng camera, mga celebrities, mga local o kaya international celebrities, mga artista, mga singer, o ano mga sikat. Akala ba nyo masayang buhay naman yan? Men in sports, mga sikat sa sports, hindi nila tragedy. Men and women in entertainment, sa pelikula, sa entablado, sa musical industry, ending nila tragedy. Mga celebrities ang ending nila tragedy. Bakit kaya? Kapag pinakikinggan mo, pinanunod mo, tinitingnan mo ang kanilang mga pelikula, mga kung ano-anong kanila, mga films, ang akala mo masayang buhay nila, bakit kaya ang kanilang hantungan, karamihan sa kanila tragedy?
in spite of their rich and luxurious living, most of them live a life full of the following bad elements. Ano ito? Number 1, sa kabila ng akala mo makulay at mayaman at sagana nilang pamumuhay, karamihan sa kanila ang pamumuhay nila ay punong-puno ng mga sumusunod na elemento. Number 1, depression. Pag-uwi nila ng bahay, depressed, malungkuta, nakalugmok mo siya sa sulok. Number 2, alcoholism. Pupunta sila doon sa isang sulok ng bahay nila at iinom ng alak. Buong pag-aakala, alak ang gamot ng kalungkutan. Number 3, drug addiction. Hindi na gamot ng alak, kaya pumunta sa droga. Shabu. Then number 4, mga anak sa labas. Mga anak sa walang kasal. Number 5, broken marriages. Mga basag na tahanan. Yan ang panglima na elemento ng buhay nila. Pang-anim, mga anak sila na mga walang kasal, troubled children. Broken marriage, wala naman. Troubled children. Mga kawawang bata. Number 7, illicit relations. Mga bawal na relasyon. Number 8, loneliness. Number 9, mental suffering. Araw-araw, mental suffering, hindi nakahimik. Number 10, kaliwat ka na ng relasyon na bawal. Anong nakalaan niya? Age. Paano nakalaan niya? Syphilis. Age. Number 10, kaduluduluhan. Crimes. Kahahanap ng kaligayahan, ngunit nanduroon na ng mga elemento ng depression, alcoholism, drug addiction, children out of wedlock, broken marriages, troubled children, illicit relation, loneliness, mental suffering, AIDS, kaduluduluhan, crime. So, can you find happiness in life filled with those things? Sa akala mo, hindi kaya ka. Ano sa tingin mo? Hindi kaya ka? An unhappy life simply because they just use their careers for play, fun, and amusement, not for the search of real happiness, and they are deceived by the life of this world. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. It was the life of this world that deceived them. Chapter 6, verse 130. Wala po sa Quran al-Karim. Nakuha mo kapatid, ano? Nag-gets mo? Why can we not find happiness? Why are those things could not give us happiness? And what are those things obstacles to happiness? Ano ba itong mga hadlang? Bakit sa kabila, mayroon ka namang kayamanan, mayroon kang katanyagan, mayroon ka na lahat, alos everything sa kamay mo, bakit hindi ka masaya? Why? May kotse ka, may bahay ka, may sweldo ka, okay naman, buwan-buwan, pumapalit ka ng cellphone, puro latest, bakit ang buhay mo malungkot? Tuwing Sabado night, punta ka sa yugyugan dito, yugyugan doon, ang dami ng boyfriend, ang dami ng girlfriend, wala pa rin katapusan ng paghahanap mo ng kaligayahan, ngunit tuwing umuwi ka, depressed. Why? These are the reasons why. I-enumerate natin one by one. Kaya makinig ka maigit. Makinig ka maigit, i-enumerate natin one by one. Number 1 reason of the loneliness of man. Maniwala ka sa hindi. Ito ang number 1 reason. Disbelief in the Almighty Allah and the absence of true iman. Absence of tunay na pananampalataya. Pananampalataya sa kaisahan, pagiging iisa, the oneness of the Almighty Allah. Because of disbelief in Allah. And because of the absence of true faith, true iman, it causes man to suffer from a spiritual void. Totoo po yan. It deprives man from real salvation and mercy. It is mentioned in the ayah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. And whosoever Allah wills to guide. At ang sino man gugustuhin patnubayan ng Allah, He opens His breast to Islam. Binubuksan niya ang puso nito sa Islam. And whomsoever He wills to send astray. At ang sino man gustuhin niyang iligaw, He makes His breast closed and constricted as if He is climbing up to the sky. Ginagawa niya ang puso nito na sarado at nagmasikip na katulad baga na siya ay umaakyat sa himpapawid. Ibig sabihin, hirap na hirap siya. Thus, Allah puts the wrath on those who believe not. Chapter 6, verse 125. Kung kaya ganoon, ipinapataw ng Allah ang kanyang puot sa mga yaon walang pananampalataya. Asais 125 mula po sa Quran al-Karim. To live a life of no iman is a life of no happiness. Ang pamumuhay po na walang pananampalataya. Ikaw man ang pinakamayaman sa buong mundo. Ikaw man ang pinakasikat sa buong mundo. Ikaw man ang pinakamatalino sa buong mundo. Ikaw man ang pinakamataas na posisyon sa buong mundo, kapag walang tinitibok sa iyong puso na pananampalataya sa kaisahan ng lumikha ng lahat-lahat ng mayroong ka, kailanman hindi mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan, kundi ang bawat segundo ng araw mo ay puro ligalig at kalungkutan at hapdi ng pamumuhay ng depression, kalungkutan, prostration, at kung ano-ano pang anyo ng mga hapding eksena ng bawat ito, ng bawat araw mo dito sa ibabaw ng lupa. Maniwala ka. Totoo po yan. Mga kapatid sa pananampalataya. Number 2, na dahilan bakit hindi ka lumigaligaya. Number 2, ito ang pangalawa. Yung unang-una, wala kang pananampalataya. Wala kang iman. Paano ka liligaya? Napakarami ng kasalapin mo, ngunit wala kang pananampalataya. Hindi ka naniniwala sa tunay na lumikha ng mata mong kumukha, puso mong pumipintig, ng bibig mo, ng ngipin mo, ng katawan mo, ng buong mundo. Hindi mo pininiwala ang pinaniniwalaan mo kwarta. Salapi. Paano ka liligaya? Sige na. Number 2, na dahilan kung bakit hindi ka lumigaligaya sa kabila ng nasa sa'yo na everything ay paggawa ng mga kasalanan. Karami mong ginagawang kasalanan. Yumamang ka sa kurakot, yumamang ka sa pangulimbat, yumamang ka sa panunurakot, pagnanakaw ng kabalambayan. Anong kaligayahan makukuha mo? Puro kasalanan, relasyon na bawal, mayroon kang mga kalabuyo, mayroon kang kung sino-sinong kalabuyo. Zina. Kinakain mo riba, kinakain mo benta ka ng shabu, kung ano-ano mga haram na nabuhay, paggawa ng kasalanan. Wala ka nang ginawa kundi maglibak sa kapwa, magsinungaling, at kung ano-ano mga ginagawa mong paglaraan sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano man kaligayahan matatagpuan mo agad sa isang buhay na puno ng kasalanan. The commitment of sin has a serious effect on the well-being of man. Maniwala ka, may epekto talaga sa buhay mo ang paggawa mo ng kasalanan. Ngayon, maaaring hindi mo pa nararamdaman. Baka na 1-2 linggo. Mayroon yung reflection. Kung hindi man sa'yo sa pamilya mo, kung hindi man sa pamilya mo sa mga darating na araw, mayroon somewhere sa iyong paglalakbay sa buhay mo, puputok doon, sisingiling ka doon ng ginawa mo, kung hindi man sa mundo ito sa kabilang buhay. Even how serious you believe, sin, the commitment of sin will make your life miserable. Gaano man kayaman ang pamumuhay mo, punong-puno ng karangyaan, ang mga ginagawa mong paglabag sa kalooban ng Allah, maniwala ka,
Nakangiti ka ngayon, nakikipag-yugyugan ka, bukas makalawa, mararamdaman mo ang miserable mong buhay. Kaya wala ka talagang kaligayahan. Wala kang matutuntun na kaligayahan sa pamumuhay na makasalanan. Maniwala ka. Kahit na sobrang kayamanan mo, walang kaligayahan sa buhay na makasalanan. Celebrities pa, buhay mo. Puro kasalanan, puro mga immoral na relasyon. Anong kaligayahan ang tungan mo? Patanda ka na lang. Ilang minuto nakahalak ka nakangiti. Katumbas mo isang bumaghapon, depression, kalungkutan, kabiguan, frustration. Kita mo? Ilang minutong halakha, katumbas bumaghapon, kalungkutan. Anong klaseng buhay ka? Number 3, na dahilan bakit hindi ka lumigaligaya. Kahit sa kabila ng nasa sa ila, everything. Envy, inggit, at pagsiselos. Itong pagkainggit at pagsiselos, both are source of dissatisfaction. And dahil hindi ka satisfied sa buhay mo, inggit na inggit ka sa kapitbahay mo, sa tuwing makabili ng bagong TV, bagong kulog na TV, inggit na inggit ka. Dahil sa lagi ka na iinggit, itong dissatisfaction in life will give you self-torture. Tinotorture mo sarili mo. Ano ka liligaya ka? Maingitin ka. Ha? Therefore, we are advised in the Holy Quran to seek refuge from the serious effects of such social evils. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and from the evil of the envier when he envies. Chapter 113, verse 5. Chapter 113, verse 5, mula po sa Quran al-Karim, 113, asin po. Ito pong envy at itong pagsiselos, ito ay mga gawa ng damdamin. These are works of emotion, feeling. Ngunit, kapag ito ay, when you translate this into action, itong feeling of envy, pagkainggit, at itong feeling of pagsiselos na mga gawa ng damdamin, kapag po inilipat mo ito at isinagawa mo sa action, the result, number 1, it leads to the destruction of your happiness. Number 2, it deprives people of the good things they enjoy. Makita mo? The best refuge from evil is trust in the Almighty Allah along with purity of heart. Yan ang kailangan mo, kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Pang-apat, na elemento bakit hindi ka lumigaligaya. Kala mo matatagpuan mong kaligayahan mo sa alak? Never. Kala mo matatagpuan mong kaligayahan mo sa droga? Never. Akala mo matatagpuan mo ang kaligayahan mo sa bisyo, sa yugyugan, mga inuman, mga illicit affairs? Maniwala ka. Maniwala ka. Never na matatagpuan mo dyan ang kaligayahan. Ang matatagpuan mo dyan, fun, play, and amusement. Hindi kaligayahan. Maniwala ka. Laro at aliw ang mapapala mo, hindi tunay na kaligayahan. Number 4, pang-apat na elemento bakit hindi ka lumigaligaya talaga. Nasa sa'yo na lahat. Mayaman ka, tanyan ka. Kawing-kawing ang degree na tapos mo, ang ganda na posisyon mo sa kumpanya mo. Ngunit bakit hindi ka pa rin maligaya? Umuwi ka ng bahay, lugmok. Pagod na pagod. Habang tumatanda, 30 ka na, 40 ka na, 50 ka na, 60, pabigat ng pabigat, pakiramdam mo, pabigat na pabigat ang mundo araw-araw. Bakit kaya? Nakasaya naman ang lahat. Bank accounts, car, bahay, mansion, ang dami mo ng karanian. Bakit? Ilugmok ka pag unang bahay araw-araw. Lalong bumibigat. Why? Number 4. Number 4, pang-apat. Hatred, puot sa kapwa. Dahil lagi ka nalang galit. Galit ka sa misis mo. Galit ka sa mister mo. Galit ka sa kapitbahay mo.
Galit ka sa mga kaibigan mo. Galit ka sa mga kakompetensya mo sa negosyo. Galit ka sa driver mo. Galit ka sa boss mo. Galit ka sa janitor mo. Galit ka sa katulong mo. Hanggang sa ma-discovery mo, galit ka pala sa sarili mo. Ha? Hatred is a barrier to happiness. Hadlang ito sa iyong kaligayahan. Hatred is like a virus. It kills the kind feelings of mind. Yang mabait mong pagkatao, yang mabait mong pakikitungo sa kapwa, pinapatay po yan ng iyong galit. We should not keep hatred towards our brothers in faith. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. And those who came after them say, Our Lord, forgive us and our brethren who have preceded us in faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord, you are indeed full of kindness, most merciful. Chapter 59, verse 10. Away ipinagdarasal kanila yung kanilang mga kapatiran sa pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, hindi mo pinagdarasal yung kapitbahay mo. Galit na kapitbahay mo. Salit na ipagdarasal mo yung kapitbahay mo. But that is how brothers are described in the Holy Quran. No hatred against each other. Walang puot sa kapwa. Walang galit sa kapwa. Hatred. Puot sa kapwa. Asar na asar ka sa kapwa. Suklan na suklan ka sa kapwa. Makita mo lang yung tao na kinaiinisan mo, sira na ang araw mo, patay na ang maliligaya mong sandali. Paano ka nga liligaya, Abir? Inis ka sa kapwa. Makita mo yung kapitbahay mo, inis ka kaagad. Ha? Wala ka talagang kaligayahan. Paano ka nga liligaya, Abir? Sige nga. Lahat na lang na makita mo sa mundo, inis ka. Makita mo yung bubong ng kapitbahay mo, inis ka. Pati makita mo yung langit, inis ka. Nakita mo na kumukulimlim, inis ka. Umulan, galit ka. Nagmumura ka pa. Anong kaligayahan mayroon ka? Sige nga. Nakapayong ka, hampasin ang hangin ng payong mo, inis na inis ka, minumura mo hangin. Anong kaligayahan? Sige nga, ano kaligayahan? Hatred. Number 5, anger. Galit. Anger implies displeasure. Anger means hostility. Anger is one of the biggest traits that spoils men's happiness. Opo, hindi ka talaga liligaya. Kahit na ano pang mayroon ka, hindi ka magiging maligaya kapag ikaw ay laging galit. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya. One hadith stresses the importance of self-restraint. Do not be angry. The hadith says, huwag kang nagagalit. Ito ang mga payo na makukuha natin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tinatalakay natin bakit ang tao walang kaligayahan. Paano ka liligaya? Galit ka sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa katribo mo, sa kaibang tribo mo, sa ibang kapitbahay mo, galit ka lagi. Paano ka naman liligaya? Kahit natabunan ka pa ng pera, malungkot pa rin ang buhay mo. Number 6, na elemento, bakit hindi ka lumigaligaya ay injustice, kawalan ng katarungan. Kawalan ng katarungan, justisya. It brings ruin to anybody practicing it. Ang sino mang ginagawa na itong kawalan ng katarungan, kailanman ay hindi siya magiging maligaya. Mapang-api sa kapwa, mapagkamkam ng ari-arian ng kapwa,
Halimbawa, judge siya. Sa halip na ang kanyang palabasin ay ang tamang justisya dahil sa kwarta, bribery, ay nakalusot yung kriminal. Anong kaligayahan mo? Aber, hinuhuli ka, hinahabol ka, lagi kang sinisingil ng iyong budhi, ng iyong konsensya, lifetime. Sige nga, kahit bato pa yung puso mo, tatablang ka talaga. Kahit nakangiti pa yung bibig mo, kahit na ipalansa pa yan para permanent na nakangiti, pero yung puso mo nangingitim, walang kaligayahan. Wala kang justisya. Ito pong kawalan ng justisya. It signifies trespassing and going beyond limits. Alam ba niyo, the worst form of injustice is polytheism. Ang pinaka-masama na anyo ng kawalang katarungan ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. And remember, when Luqman said to his son, when he was advising him, "O my son, join not in worship others with Allah. Verily, joining others in worship with Allah is a great zulm." Wrong indeed. Chapter 31, verse 13. Wala pong kaligayahan sa kawalan ng justisya. Ikaw na gumagawa ng kawalan ng justisya, kailanman hindi magiging maligaya ang buhay mo. Ngayon, ibinenta mo ang justisya. Halimbawa, isa kang hukom, isa kang judge. O isa kang alkalde, o kaya isa kang gobernador. O kaya isa kang senador, o kaya isa kang congressman, o kaya isa kang presidente, o kaya ministro, o kaya hari ng isang sambayanan. Ang pinaiiral mo ay ang kawalan ng justisya sa iyong panahon, kawalan ng justisya sa iyong sambayanan, kawalan ng justisya sa iyong pinamumunuan. Araw-araw, nabubulok ang puso mong kinakalawang ng kawalang justisya, kailanman hindi kaliligaya. Araw-araw mong pinapasan ang kalungkutan. Araw-araw kang kinukutya ng indudhi. Number 7, pambito. Na dahilan bakit hindi ka lumigaligaya. Kala mo, maligaya ka, alimaman ka na yun. Ito, pakinggan mo itong ating mga ini-isa-isang punto. Bakit hindi ka lumigaligaya? Hindi masama ang limaman. Kailangan malaman mo na dapat ang pagyaman galing sa halal, nagagastusin mo rin sa halal. Galing sa tama, nagagastusin rin sa tama. Sige, pang-pito. Pang-pito na dahilan bakit hindi ka lumigaligaya, kapatid, ay takot. Fear of worldly power instead of fear of Allah. Hindi mo kinatatakutan ng Panginoong Allah. Ang kinatatakutan mo ang mundo. Ang kinatatakutan mo ang mga nakapaligid sa iyo. Ang kinatatakutan mo ang kabiguan ng negosyo mo. Ang kinatatakutan mo ang bulsa mo. Ang kinatatakutan mo ang sarili mo, mga kagustuhan na mawawala. Hindi ang iyong Panginoon. Fear of other than Allah brings, number 1, humiliation. Number 2, insecurity. Number 3, unhappiness. Maniwala ka. Di ba ang kinatatakutan mo? Hindi ang iyong Panginoon. Isinasakripisyo mo ang takot sa iyong Panginoon. Masunod lang ang takot sa makamundo. Natural. Insecurity. Adunuduluhan, unhappiness. Whereas, samantala, fear of Allah, ang takot sa Allah, provides in man the following. Number 1, lofty ideal. Number 2, sound conduct. Number 3, excellent moral behavior. Number 4, freedom of will. Number 5, honor and dignity. Nakita mo?
Nabanggit po sa isa pang ayat sa Quran. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. It is only shaitan that suggests to you the fear of his awliya. So fear them not, but fear me if you are true believers. Chapter 3, verse 175. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag mong katatakutan ang anumang bagay na nilikha. Binubulungan ka lang ni Iblis. Nakatakutan ang kanyang mga awliya, mga supporters niya, mga friends, mga politicians, mga disbelievers, mga kawalan ng pananampalataya sa Allah, kawalan ng pananampalataya sa sugo ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ang katakutan ng isang Muslim ay ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng takot sa Allah, pipigilin mo ang sarili mo sa paggawa ng ikagagalit ng iyong Panginoon. Nakasabay nito ay pagmamahal sa Allah, at ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Allah, gagawin mo ang kanyang mga ipinag-uutos. So yung isa, pipigilin mo ang sarili mo sa paggawa ng ikapupuot ng iyong Panginoon. Yung pangalawa, gagawin mo ang ipinag-uutos sa iyo ng iyong Panginoon. Yan ang tinatawag na alamut takun. Mga banal na tao, mga Muslim, na mahintatakutin sa Allah, lubos-lubos ang pagiging mahintatakutin sa Allah, at lubos-lubos din ang kanilang pagmamahal sa Allah, magkasabay na bertud. Sa isang Muslim, natatakot sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bawal, at minamahal ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinagsabay mo sa sarili mo yan, kahit dumidildil ka lang sa asin, maniwala ka, nakangiti ang iyong mga labi, masaya ang iyong kalooban. Pangalawa. Number 8. Na dahilan bakit hinahadlangan ang kaligayahan mo ay pessimismo. Pessimism. You always see the negative side. You always see the disadvantage of things. Wala ka na nakita kundi punahin ang isang bagay. Wala ka na makita kundi alaskahin ang isang bagay. Hindi mo nakikita ang magandang punto. Ang nakikita mo lagi negatibo. Dumating ang mister mo, ang ganda-ganda na kanyang idea, dala-dala sa'yo. Hindi pa nga tapos magkwento ang mister mo. Banat ka kagad. Kontra ka kagad. Kontrabida ka lagi. Ganon din naman ang misis. Kararating ng misis, may isang ibinibida sa mister. Hindi pa nga nakatapos magkwento ang misis. Kontra ka agad ang mister. Puro kontra. Ganon din sa opisina mo. Ipinipresenta mo magandang proposal, magandang idea, kontra ka agad. Wala nang nakikita kundi ang negatibong punto ng isang bagay, pessimismo. Sa buhay, wala ka nang nakikita kundi ang negatibo. Pessimism is synonymous with misery and trouble. Pessimism leads to depression. A pessimist person is a defeatist person. Dahilan sa puro negatibo ang nakikita mo, lagi ka na lang talunan, defeatist. Malayo ka labanan, suko ka na. Hindi mo pa nga nakaharap ang kalaban, suko ka na. Hindi mo pa nga nakaharap ang pagsubok ng buhay, surrender ka na. Paano ka undadaber? A pessimist could not achieve his objectives. A pessimist holds back from enjoying his normal life. Wala siyang kaligayahan. Oo. Anong kaligayahan mo? Lagi nakikita mo hiling. Lagi nakikita mo pangamba. Lagi nakikita mo nakakatakot. Lagi nakikita mo failure. O kaya, hindi ka na lang mahakbang ng pasulong. Lagi na lang hakbang mo, paurong. Due to his defeatist tendencies, a defeatist incurs several troubles and difficulties to himself.
sarili mo rin ang gumawa sa kanya. Number 9, parang ba ng mga elemento na sumisira sa iyong kaligayahan. Number 9, suspicion. Paghihinala. Wala ka nang ginagawang maghinala. How could a suspicious person be happy? Sige nga, wala ka nang ginagawang paghinala ng misis mo, paghinala ng mister mo, paghinala ng mga kasosyo mo. How could a suspicious and mistrusting society prosper or lead a collective life of happiness? يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. O you who believe, avoid much suspicion. Indeed, some suspicions are sin. Chapter 49, verse 12. Mula po sa Quran al-Karim, ayon pa sa isang hadith. Shun suspicion because suspicion is the biggest lie. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Iwasan ninyo yung mga pagdududa sapagkat yung mga paghinala ang pinaka masaklat na kasinungalingan. Talagang hindi ka liligaya. Hindi magiging maligaya ang relasyon ng mag-asawa kung si Mr. pinaghinala ni Mrs. at si Mrs. pinaghinala ni Mr. Anong kaligayahan ng isang tahanan na naghihinalaan ng bawat isa? Ganun din sa isang lipunan. Paano magiging maligaya isang barangay na pinaghinalaan ng barangay captain na magnanakaw ng kabalambayan? Ganoon din ang isang alkalde. Ganoon din isang gobernador. Paano liligaya ang sambayanan, isang lipunan na ang pinaiiran ay kawalan ng tiwala sa isa't isa? Sige nga. Number 10. Pang-10. Arrogance or pride. Kahambukan. Ang isang arroganting tao lives a life of misery. He oppresses people. He turns his cheek in scorn towards them. But he is haunted by guilty conscience, living his life miserable. Araw-araw ka. Ha? Araw-araw kang sinusumbatan ng iyong buti. Mga kapatid, sa pananampalataya na banggit sa isa pang aya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, and turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not any arrogant boaster. Chapter 31, verse 18, mula po sa Quran al-Karim. Maliwanag po yun. Nabanggit po sa pang hadith na ang sino mang mayroong pride sa kanyang puso na kasing laki o ng bigat ng isang atomo o maliit na langgam, hindi papasok sa paraiso. A person said, verily a person loves that his dress should be beautiful and his shoes should be beautiful. The Prophet ﷺ remarked, verily Allah is the most beautiful and he loves beauty. Pride is to completely disregard the truth and to scorn, to look down upon the people. Sahih Muslim. Volume number 1, hadith number 164. Alam po niyo mga kapatid sa pananampalataya, ang mga tao po na arrogante at mga ma-pride will be disgraced in this world and in the hereafter. Matitikman po niyo sa buhay. Dito ka lang sa mundo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tanggalin ang pagiging arrogante sapagkat hadlang po yan sa kaligayahan mo. Number 11. Last. Final. Na elemento. Bakit hindi ka lumigaligaya? Ito yung tinatalakay natin, yung bakit hindi maligaya ang mga. Bakit kaya one man cannot find happiness? Bakit hindi matagpuan ng tao ang kaligayahan? Tama na din isa. Tapos ng oras natin, 5 minuto na. Liquor and drugs and other vices. Ito ang pang-11 hadlang sa kaligayahan mo, kapatid. Maniwala kayong alak.
Alam mo, makakapagbigay sa ng kaligayahan, walang kaligayahan na may dudulot sa iyo. Gawin mo ng droga at iba pang bisyo. Many people, napakaraming tao na iniisip nila na ang kaligayahan ay makakamit, matatamo sa pamamagitan ng alak o kaya droga. Maniwala ka, magiging lasenggo ka at magiging durugista ka lang. Matuturiti ang utak mo, matutuyo. Tutuyuin ang droga ang utak mo. Magiging baliw ka. They try to escape from loneliness and ended in unhappiness. Then, tragedy. Nakita mo yung mama, punta sa building, doon sa rooftop, sabay talon. Yan ba ang naghahanap ng kaligayahan? Pagdating sa lupa, durug-durug ang kanyang buto. Tragedy. Vices give personal destruction. Masisira ka lang, mawawasak ka. Wala dyan. Wala po riyan ang kaligayahan. At saan matatagpuan ang kaligayahan? Bukas po, tatalakay natin. Inshallah. Ang tinalakay lang natin ngayon ay bakit ang mama, bakit ang ali, hindi niya matagpuan ang kaligayahan. Sa kabila ng halos everything na nasa kanya, kayamanan, katanyagan, position, pinag-aralan, pamilya, background, at kung ano-ano pang connection, wala siyang kaligayahan. Bakit kaya? Tinalakay natin yung mga dahilan, isa-isa. Sana po ay huwag kayong linlangin ng mga nabanggit natin sa itaas na baka akala ninyo yan ang magbibigay sa ng kaligayahan. Do not be deceived by the above-mentioned factors. They are all instruments of Satan to give you unhappiness in life. Huwag kang manilang na ating mga binanggit sa taas. Yan po ang magbibigay sa iyo ng mga kalungkutan, hindi kaligayahan. Sana po ay nakapulutan na naman po natin ng mahalagang punto ang tinalakay natin sa araw na ito. Ito po muli ang programang Islam ang Solution na napapakinggan po tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, dito lamang po sa himpilan ng DWWS 1494 AM Radio. Ito po sa inyong talapihitan. Ito po muli ay inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Siya nga pala. Announcement. Mayroon pong offer ang TESDA. Yan. Sa mga gusto mag-aral ng Arabic, libre po. Lalo na yung mga papunta ng Saudi Arabia at mga Arabong bansa. Malaki ang advantage mo kapag marunong ka ng Arabic. Nakakausap yung amo mo, yung boss mo, may problema ka, masasabi mo, napakalaki ng advantage na pupunta sa mga Middle East countries. 22 countries sa buong mundo ay Arabic speaking. Ang laki ng advantage mo kapag marunong ka ng Arabic. Libre po na pag-aaral ng Arabic po na offer ng TESDA. Ulitin natin. Ito po ay offer ng TESDA lalo na po sa mga workers sa abroad. Mayroon po libreng pag-aaral po. Mayroon silang Language Skills Institute ng TESDA. Kung gusto niyo ay makipag-ugnayan lang po kayo sa TESDA sa kanilang Language Skills Institute. Libre po doon ang pag-aaral ng Arabic. Kung gusto niyo, 0919-6943-095. Para po sa inyo mga katanungan, komento o suggestion, 0919-6943-095. Ang programa po ito ay kagandaang loob na hatid sa atin ng World Islamic Call Society ng bansang Libya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, kami ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at magbabalik. Bukas po, tatalakay natin mabuti ang karugtong ng ating tinatalakay ngayon. Insha'Allah, muli po pagbati ng kapayapaan sa aming mga kabatiran sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito ang himpilang DWWS 1494 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan.